shine! Mabuhay tayong lahat! Mapagpalang araw sa ating lahat at maraming salamat sa libo-libong nandito ngayon. Kahit anong kulay nandito, may mga sumasampalataya sa ating Panginoon, kay Allah, kay Jehovah, kay Yahweh, kay Yesu Cristo, at iba't ibang grupo ay nandito ngayon upang makiisa. Tama ba yun? So dahil dito, nagpapasalamat ang sambayanang Pilipino sa pagtitipon natin sa araw na ito. Pero bakit ba tayo nagtitipon ngayon? Ang UPI po ay United People's Initiative. Yung inisyatiba ng mga tao kaya nandito. Pero may ibang meaning ang UPI. Unity, peace, at yung I ay indignation. Yung puot ng taong bayan na kailangan iparamdam natin sa ating mga iwaling namumuno. Panahon na upang ipakita natin. Tama yun, kahit may edad na, no? Nandito pa. Magandang segue yun na nabanggit, no? Dahil ako mismo, 68 years old. Meron akong 43 years in public service. 34 years po sa military at 9 years sa public service. At nakita ko ang pamumuno ng iba't ibang presidente. Mula kay Marcos Sr. hanggang kay Marcos Jr. Record-breaking si Marcos Jr. Dahil dinidescribe siya ng karamihan ng mga Pilipino na the worst president we ever have. Tama ba? Yan. Basahin natin ang puot ng taong bayan na nakalagay dito ngayon. Ikulong ang mga tumanggap ng maleta. Ang nag-iimbestiga sa korupsyon ay ikinulong. Ang mga kumita sa flood control scandal ay inanlong. Sobra na, tama na. I-plus na ang LBM. Ano ba yung meaning ng LBM? Lisa Bangag Martin. Ay, lako. Lalong humihirap ang buhay habang ang buhaya ay yumayaman at hayahay. Ikaw ang tinutukoy ni Saldico na mastermind. BBM resign now. Yan po ang panawagan ng mga kapwa natin Pilipino. Ngayon, bakit tayo ulit nandito? Upang ipadama na ang soberenya ay nasa taong bayan. Ayon po sa Artikulo 2, Section 1 ng ating 1987 Constitution, the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang puwersa po o ang power ay nasa taong bayan. Tama ba yun? Dahil tayo ang tunay na makapangyarihan, dapat iparamdam natin sa mga tiwali na namumuno na pinahiram lang natin ang otoridad upang sila ay mamuno. Hindi dapat itong konsintihin. Pagkos, obligasyon natin, tayong mga Pilipino ay may right at duty o obligasyon upang itama ang mga maling ginagawa ng ating mga namumuno. Tama ba yun? Ano ang dapat ipagsigawan natin ngayon?
ay ayaw natin ng selective justice na ginagawa ngayon ng pamahalang ito. Dapat po ay yung true justice. So yung mga talagang nagkasala dapat mag-resign. Pinamumunuan nino. Tama po. Kanina narinig ko, napakaganda ng isang tinukoy ni Colonel June Metran. Sama po kami noon sa Mindoro. Nung ako po i-brigade ko namin. At isa po siya sa mga pinakamagaling na opisyal ko. Ano sabi niya kanina? Citizen arrest. Pwede pong ipa-implement yan ng taong bayan dahil tayo po ang tunay na makapangyarihan. Tama ba? So alam ko marami pang mga iba dito na nais na magsalita. Ito, basahin ko muna. Accountability. Marcos, resign now. Marcos, you are accountable to what's happening in our country. BBM, tama na, sobra na. Bumaba ka na. Yan po ay panawagan ng taong bayan. Libo-libo po ngayon ang nandirito. Hindi po kami magsasawa dahil karapatan po namin na sumigaw. Kapag yun, sawa na ang taong bayan. Kapag ang ating mga namumuno ay siya mismong nagbebentalo, silang mismo ang sumisira sa ating independensya, sila mismo ang mga nagnanakaw, dapat po katungkulan natin at karapatan na baguhin ang sistemang ito. Tama ba? Por sa maayos na pamamaraan, hindi po natin gagayahin yung mga subversibo, yung mga ngayon ay kinakanlong ng ating pamahalaan, yung mga kaliwa, yung mga CPP, NPA, NDF. Tinanong kanina ni Colonel Metran na dati nating kinakalaban, ngayon nasaan na sila ngayon? Nasa Kongreso na mismo. Sila mismo ang mga nagdidikdik kung ano ang dapat gawin ng gobyerno. So, kahilingan natin sa ating mga mamamayan na nandito ay accountability, truth, and justice. Kaya mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay tayong lahat! Maraming salamat po. Yan, maraming salamat, General Kita. Ngayon naman po,